Matapos pagbantaan ang buhay ni VP Sara, Senator Amy Marcos tuluyang umamin at kinumpirmang may demonyo sa palasyo. Mukhang mas umiinit at mas lumalalim pa ang mga revelasyon sa pamamagitan ng naging mensahe ni Senator Amy Marcos kung saan pinatotohanan nito na may bumubulong at umaaligid na demonyo sa kanyang kapatid na si President Marcos Jr. Kaya tila nagkakandaletse-letse raw ang pamahalaan, gayon din ang buong bayan. Ito ang viral issue na patuloy na sinusubaybayan ng taong bayan matapos ang mga sunod-sunod na revelasyon ni Vice President Sara Duterte na minsan ang pinagbantaan ang kanyang buhay ng isang security personnel na mismong galing sa opisina ng Pangulo. Tila hindi rin siya nagpaawat at diretsang binantaan ng tatlong personalidad na sina BBM, Liza Araneta at Martin Romualdez na isusunod kapag siya ay pinapatay. Tila kinonekta ito ng taong bayan sa naging expose ni Senator Amy Marcos kung saan naniniwala ang maraming Pilipinong hindi imposibleng gawin kay VP Sara ang pag-assassinate dito dahil minsan ang napatunayan na ang mga taong binanggit ng Vice Presidente ay kaya raw magpapatay ng mga individual na tao. Mas nagulat pa ang maraming Pilipino sa naging revelasyon ng senadora kung saan inamin ito sa publiko na may demonyo raw sa palasyo. Dahil dito, pinag-usapan at nag-trending sa social media ang controversial comment post ng isang netizen kung saan binigyan ng linaw kung papaano magiging konektado sina Liza Araneta, Bongbong Marcos at Martin Romualdez sa mga naging akusasyon ng taong bayan na nasa kanilang tatlo lang raw ang posibleng nag-attempt na ipapatay ang Vice Presidente. Ayon sa kanyang naging public posts, this message of Senator Amy Marcos is a confirmation that there is someone who controlled everything, even controlling her own brother. This person must be so influential than the president himself. On top of my mind, maybe it is between Liza Araneta or Martin Romualdez. Alin lang sa dalawa na yan ang tinutukoy ni Senator Amy na mga demonyong nakapaligid sa kanyang kapatid. Here's the thing. Although hindi para naman ako nagtitiwala sa mga Marcos kahit kay Senator Amy pa yan, ang akin, may laman kasi ang sinasabi niya. In the recent statement of VP Sara, posibleng isa lang kina Martin Romualdez, BBM and Liza ang muntik nang ipategi ang bise. To make this analysis clear, ang sabi ni Amy, nabubulungan ang kanyang kapatid. So maybe hindi directly nang galing kay BBM ang utos na gilitan si VP Sara. Siguro sa kanya lang galing ang tao dahil ang security personnel nag-attempt kay VP ay galing sa Office of the President. Pero ang malaking tanong, sino ang nag-utos? Sa mga naging pahayag ni Senator Amy, sinabi niya na ganid sa kapangyarihan ang gustong magwasak sa pamahalaan. Sino ba sa mga ito ang ganid? Di ba si Martin? Kaya nga siya nag-iikot-ikot to convince the people na siya ang iboto sa 2028. Kapalit ang ayuda. In the other hand, sinabi rin ni Amy na kinokontrol ang kapatid niya. So maybe this is Liza Araneta dahil may mga nag-expose na dating PSG na talagang superior itong babae sa asawa niya. Kaya nga nagbubugbugan, di ba? Pero ang pinaka-hit sa sinabi ni Senator Amy is that sakim sa kapangyarihan, which describe both Liza and Martin. Parehas na abogado yan, parehas na tuso at parehas nagpapaligpit ng kalaban. Martin, isa sa pinakakilalang politikong hindi tumatanggap ng pagkatalo. Kaya di ba ang sabi ng mga taga-Leyte? Pinadudukot nito ang mga kinakalaban siya sa pwesto para syempre wala siyang kalaban at siya ang manalo. Same thing with Liza. She used her power to influence even a high-ranking official. Remember yung revelation ni Maharlika na inutusan ni Liza si Louie, the wife of Teddy Boy Locsin, na dukutin ang mga bata mula sa nanay nila sa Turkey dahil lang sa kaibigan nito ang tatay ng mga bata at para makabayad at makapagbigay ng pabor dahil malaki ang utang na loob nito sa mga taong tumulong sa kanilang makabalik sa pwesto. And I remember sa isang interview ng First Lady at sa mga expose na rin ni Sas, nabanggit dito ang pag-hire ng Romanian. Ito yung mga taong sharpshooter and talagang tumitegi pero milyon ang bayad. Hindi ko naman inaalis na pwedeng si BBM din ang nag-utos dahil sa sinabi ni Sara na ang pamilya ng mga Marcos ang nagpatsugi kay Ninoy. Kahit simpleng tao, mauunawaan ko anong ibig sabihin ni Amy.
may banta talaga sa buhay ng Vice Presidente. So malaki ang chance na isa lang sa mga ito ang posibleng nag-utos na kitilin ang buhay ni VP after niyang mag-resign sa DepEd. Now here's the thing. Anong nalalaman ni Senator Amy sa mga pagbabanta sa buhay ni Sara? And ang dasal ba niya na ito ang isa sa kumukumpirma na talagang may demonyo sa Malacanang na posibleng maging salot at pahirapan ng buong bayan? Unquote. Narito at panoorin ang full controversial video ni Senator Amy Marcos na muling nagpa-viral sa social media matapos manawagang ipanalangin raw ang buong bansa dahil may mga demonyo raw sa palasyo na bumubulong sa kanyang kapatid na Pangulo. Ayon sa taong bayan, posibleng isa lang raw sa mga ito ang tinutukoy ng senadora at ang puso ng taong bayan na di umunay nag-utos na ipapaslang si VP Sara. Narito at panoorin ang full video. Ang boto pinagkaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan naman ninyo ang aking vice-presidente. Ang kagandahan sa buhay ng kanyang puso, pagiging mag-isip, mapagpatawad at mapagtalino. Higit sa lahat, hapusin sa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan ng siya ng kalmanagan at pag-iisip. Gisingin ko po siya at ilayo sa mga tinutong nakapaligid sa palasyo. Maging gamay, sana ang kasaysayang humubog sa aming pamilya. Napakinggan niya ang sumamo ng nakararami. Huwag tutuin ang mga nagtiwala. Huwag sayangin ang pagkakataon. Huwag na huwag ipawala ang bayan sa mga sakit at uhaw sa posisyon. At sa bawat araw ng pangungkulan, laging ihuli ang anuman ang sarili. Bigyan ko po ng lakas ng loob ang bawat Pilipinong hinahakot ng kasalukuyan. Manandigan para sa tama. Labanan ang pwersa ng mga kapanlinlaban, ng mga puso sa kawalang malay ng pamayanan dahil sa katawag-katawan ng katawan sa kapangyarihan. Kami po ay lumilong, itinataas ang aking mga dalangin para sa mas makatotohanan ng pagbangon at pagkakaisa. Huwag niyo pong papayagan ang pinakamahalaga kong kapatid, ang taong bayan. Bilang kami pong lahat ay mga anak ng bayan at higit sa lahat, anak ng Diyos. Tatanan ang bansang Pilipinas. Kaysa na pong mundo sa pangarap ng kaunlaran at biyaya ng kapayapaan. Amen. Panginoon Diyos, inalay namin sa iyo sa araw na ito bilang mga saksi ng minamahal at pinagpipitagang Brother Eddie Villanueva ang lahat ng aming isipin, gagawin at sasabihin. Punuin po ninyo ang aming mga puso ng biyaya upang ang lahat ng aming gagawin o hindi magagawa ay naaayon sa banal ninyong kalooban. Tulungan mong mahalin ka namin tulad ng pagmamahal ng JIL ng buong isip, buong puso at buong lakas. Naway maging inspirasyon ka sa amin na aming mga gagawin para sa kagiginhawa ng aming kapwa, ng aming pamayanan, ng buong bansa. Inalalapit ko sa iyo ang bayang ito. Kami po ay iyong iadya sa makasariling ambisyon, kawalan ng malasakit at pagkabulag sa kapirasong kapangyarihan.
Palakasin ninyo ang kalooban at kalusugan ng mga pinuno ng bayan upang makapaglingkod ng mga katapatan, simpatya at pananagutan. Basbasan nyo ng katapangan ang mga kapwa kong senador, lalo tigit ang aming Majority Leader Joel Villanueva, upang manindigan para sa aming institusyon ang ating konstitusyon at ng mandato ng taong bayan. Ipaalala po ninyo, mahal na Panginoon, sa Kongreso na sagrado ang tiwala ng bawat Pilipino, na ang botong ipinagkaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan nawa ninyo ang ating Vice-Presidente, ang kagandahan taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad at mapagkalinga. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Ipaalala ninyo sa kanya ang pangarap ng aming Ama para sa ating bayan. Maging gabay sana ang kasaysayang humubog sa aming pamilya. Napakinggan niya ang sumamo ng nakararami. Huwag buyuin ang mga nagtiwala. Huwag sayangin ang pagkakataon. Huwag na huwag ipaubaya ang bayan sa mga sakim at uhaw sa posisyon. At sa araw ng panunungkulan, laging ihuli ang anuman pansarili. Bigyan niyo po ng lakas ng loob ang bawat Pilipinong hinahamon ng kasalukuyan. Manindigan para sa tama. Labanan ang puwersa ng mga mapanlinlang na umaabuso sa kawalang malay ng pamayanan dahil sa katawak-kakaton ng katakawan sa kapangyarihan. Kami po ay lumililong, itinataas ang aming mga dalangin para sa mas makatotohanang pagbangon at pagkakaisa. Huwag niyo pong pabayaan ang pinakamahalaga kong kapatid, ang taong bayan. Bilang kami pong lahat ay mga anak ng bayan at higit sa lahat, anak ng Diyos. Tahanan ang bansang Pilipinas. Kaisa ng buong mundo sa pangarap ng kaunlaran at biyaya ng kapayapaan. Amen.